So good afternoon, everyone. So today we will discuss some of the most important or one of the most important topic there is a statistic about a normal distribution. Well, kani nga topic is you will encounter it mostly sa inyong real life in your work as an accountant o din sa inyong many business decision. So before we begin, remember na to nga ang normal distribution is lagi na siya sa everywhere. So normal tayo, di ba? Normal kayo nga makita nimo, ma-apply na to ang normal distributions everywhere. So, daghan siya mga phenomenon nga ma-describe. Okay? It can be kanang mga human behaviors, sa grades, sa heights, sa meeting times, production variations, or kanang mga monthly reimbursable claims, and many more. Daghan po siya nga ma-relate sa accountancy. Okay? So, so the best way to use a kaning normal distribution is when kanang at natay data nga continuous. So what I mean about data being continuous is that kanang naay decimal sa ato ang data. Okay? Measurable siya. And at least interval ang ang scales of measurement ng data. Okay? So, side butan na kay kung i-plot na to ang ato ang histogram sa ato ang data, okay, di ba kay the best way to plot the continuous data is kanang histogram. Di ba? Kay og dili man gani, lahi ang iyang itsura. Which it is kung ato ni i-plot yung dili histogram, for example, yung nga data, we have, i-try na to siya og all charts, kaning clustered column, then hingnan niya ang itsura. Dili sad. So the best way to present kanang mga continuous data is by using a histogram. Okay? Mo ang ato ang histogram sa ato ang example data. And kung ma-notice ninyo, ang iyang histogram is mo siya sugod gamay, pasakog, then paubos sa budayon till andun sa magkagamay. Okay? So meaning ani diri ang kaning pinakadako o histogram, pinakataas og bar sa itong histogram is mo ni sila ang mga pinakataas og frequency. Meaning, mo ni sila ang pinaka-average. So, sa normal distribution, gabi, pwede ba ako makadraw sa Ibo? Pwede. Okay. So, pwede ko makadraw. There is example. Diha. Sama ni ba? Mag-draw na ko din. Kanina. Ngayon, sama din siya. Nag-draw na ko. Alam, pwede ko makadraw. Meaning to, ngayon, kay balik na dito. Ang natin sa center, kay mo ni sila ang pinaka-average. So, they are centered around a certain value. So, they average na sila sa ang ilang center kay nasa average nga mu. Ang kani dito sa left side, mo ni dili ang pinakagamay frequency sa itong histogram. Kay gamay kaya ang bar na nag-represent. Meaning, rare ni siya nga event or talagsara ni mahitabo na natay gamay kayo nga monthly reimbursable expenses. Okay? Gamay man sila frequency, unlike diri na nasa center. Kani na diri sa center, kaysa naman na taas, meaning sila ang permi nagahitabo. Sila ang kibalik average. Okay? Kani diri is rare makay sila so gamay ra. Same pod diri na part. Gamay ra man pod sila. Like diri. So, kung ato-ato i-take ang ilang probability, ani nga data, mao ni ang iyang itsura sa iyang probability distribution. Di ba more siya bell curve? So, magamit ang normal distribution if ang ato ang histogram is forma siya og bell shape. Diba? O siya bell shape base ani nga stairs. Okay? Base dayon diri sa yung probability distribution, balhin ta diri ang ato ang probability distribution is centered siya around a certain value. In this case is centered siya diri sa mu. Ang kaning mu nato is mao na siya atong parameter sa normal distribution nga diha siya average. Mo na ang location nga diha ang yung average. Diha siya average. Ano? At diri nga value. Okay? So, balik pa. Okay? So, diri ang center sa average. So, siya ang pinaka-average. Okay? So, ang kanin diri nga part, gamay kay ang probability,
Meaning kung mo relate ta diri sa histogram, gamay ra man kayo og cases diri nga part na may ra man kaayo. Meaning gamay ra pud kay siya og probability nga mahitabo siya. Kay gamay ra man siya og cases, gamay ra man siya og counts. So yung probability gamay ra pud kaayo. Ang diri sa center kay daghan makayo og counts diri, meaning sila ang most frequent. Okay? So sila ang permi nagahitabo. So sila ang average kung take na to ang probability. Ana nila. Same po diri sa right side. Kay gamay naman po kay ang frequency. Then ang iya pong probability diri nga part ubos na pud kayo. Yang dot manotice niyo ubos na kayo siya. Unlike diri is katulad diha explain ganina. So natay property na o natay parameters sa normal distribution nga mu. So mo ni ang center. Diha ang average. Meaning most likely na nahitabo. Napot another property sa normal distribution nga it is symmetrical gyud, diba? Kaya kung mag-drawing ta og center nga line diri, ang kani nga part then nato ni i-flip bitang 180 degrees. So similar ra siya, symmetrical bitaw siya. Balik. Then another property pod sa normal distribution is natay kanang skewness ay kanang flatness sa atong bell-shaped curve. Kung ato ganing bell-shaped curve kay inani siya, meaning ano is narrow kaayo siya. Narrow kay atong mga data points. So clustered kay sila or duol kay sila sa ato ang center. Okay? Mao na ato ang normal distribution kay narrow siya lantawon. At we have another case pod nga flat ang ato ang bell-shaped curve. Ana siya. Meaning pasabot anong flat kay ang atong mga data points scattered siya around the mean. Lagyo sila sa to ang centers after average. Taas ang ilang distance sa mean or sa individual nato na data points. So, mag-measure ani sa kaning flatness nato diri sa normal distribution is ang kaniya to ang sigma. Ito ang standard deviation. Okay? So kung dako atong standard deviation, more likely mo flat ang ato ang data. Or ani, kung flat ang ato ang normal curve, meaning dako ato ang standard deviation. If man pud gani nga narrow ang ato ang histogram or ato ang probability distribution, most likely nga gamay kay nga ato ang standard deviation ana nga case. Sige, let's have an example about here that uses a probability and normal distribution. So we have a scenario here about monthly employee expense claims. So a company tracks how much employees claim for monthly reimbursable claims, that is, transportation, food allowance, and small supplies. So ang historical data shows daw na ang monthly claim amounts are it follows a normally distributed atong data. So it is centered around the mean na 3,500. So natay mean na 3,500 pesos with a standard deviation of 600 pesos. So suppose ato adong x nga random variable is the monthly employee reimbursement claims. Sige. Suppose kani atong data diri. Okay. Suppose daw kani atong data diri is kani ato ang data nga normally distributed. So ato ang goal karon is to calculate na to ato ang probability distribution sa atong mga monthly employee reimbursement claim. So to do that here in Excel is we can use the formula norm.dist. Then naa siya mga parameters kaning x, meaning mao ni ato ang data. Ang mean is mao ni ang mean sa given sa data, which is in this case 3,500, and a standard deviation kay ang standard deviation nga 600 and ang cumulative kay either true or false. Cumulative, if we set cumulative to true, means that we will take the sum of the probability starting from the left until sa right. Kung asa taman ato ang gusto i-calculate sa cumulative probability. So in this case is we have a 30 and ang mean kay at B
$11 with a standard deviation nga $11. And since we are dealing or we are calculating the individual data points, we will set the cumulative as false. So, kung ato ni i-run, then, ano siya. And kung ato ning we do the rest of the data, similar ra ani nga case. So, think, kung na lang i-move. So, oops, na lang. So, ako na lang i-delete na. Lumada ni anya ang data. Lumada ni ang probability sa individual data na to. Okay? So, if ato ni i-take ang histogram sa ato ang data kani, show na magina to nga kani siya, is mo-follow gid siya nga normally distributed. Kay base pa lang sa histogram nga mura na siya og bell-shaped curve. So, angay gamiton ang normal distribution aning nga sample. So, ano yung probability, and ato apong i-plot ang atong probability is kani is ato ta diri sa insert recommended chart, and wala diri atong gusto ipangita, we have here diri sa scatter plot. Scatter. Oh, no. Nako sayo. Pilon nato ang mga X values nato. Okay. So, dito sa recommended charts, and mao ni siya. Kaya ang data. Kaya ang plot. So, mao ni no? Mao ni siya. So, makita nato diri nga ang mean gid nato nga 3,500 na diri ang 3,500. So, siya man ang average. So, siya ang pinakadako o probability. Siya man ang average. Okay? So, kani diri nga part, is gamay na kani siya probability. Again, base ito sa explanation earlier nga, gamay naman kayo ang yung frequency sa histogram. So, we have an example here. What is the probability daw that an employee claims more than 4,500 pesos in a month? So, gusto na to i-calculate ang probability diri nga part greater than 4,500. Diri nga part gusto ta i-calculate nga probability. So good sa 4,500 padulong sa 5,000 kapin. So, para mabuhat na is we use ang cumulative. We use the cumulative pag-calculate sa probability. Kaya i-take man nato ang sum sa mga probability man. So, we set ang katong cumulative sa formula into true. Okay? But, kung ato atong directly i-use na formula, dili siya mao. Kay, by default, ang pag-calculate sa cumulative probability is magsugod yun na siya sa left. Sugod siya diri sa left, padulong sa right, padulong sa asa imong desired value nga i-calculatean og probability. Okay? So, but we know nga ang area under the curve, kani siya tanan, is it sums to 1. So, atong buhaton, okay? I-1 minus nato ang 1. I-1 minus nato ang kani minus sa cumulative probability sugod sa 4,500. Ano mabilin ana kay ang kani diri nga part kani shaded region niya in black lines, di ba? Okay, kani diri nga part diri is, or lisa na to color B, kani diri is mo man ni ang sugod diri mo man ni ang cumulative probability sugod sa 10,000 or diri sugod diri nga data sa 1,400 ba na taman sa 4,500. And we know nga ang area under the curve is equal to 1. So kung i-minus nato ni kani tibuok area nato, minus nato na siya sa cumulative area kaning naka-red, ang mabilin kay kaning black. Diba? So mani ang panggipangita. So to do that is man answer diri, but kani ang maagi na 1 minus
ang norm that this ang 4,500 with the mean of 3,500 and a standard deviation of 600 and set the cumulative to true. So, itong value is 0.04779. So, probability daw nga natay ang employee claims niya, ang employee reimbursable claims expenses kay more than, sorry, probability daw nga employee claims more than 4,500 in a month is kani daw. Is kaning area is 0.04779. Okay, so I hope nasabtan to and proceed to sa next nga claim problem nga what is the probability between 3,000 and 4,500. So kani daw diri kani nga area atong kalkulitan og probability. Ano sa tawo corner? Kanino ta? Dili daw. Dili. Kay i-calculate ito nga area. Kay ika sparkle yung value eh. Sparkle. So, para ma-answer ni is kwaon na to ang cumulative sa 4,000 probability sa 4,000 i-minus na to ang cumulative sa 3,000. So, ang mabilin ana kaya kanina lang nga shade, kanina lang nga region. Kanina lang nga region ang mabilin. Di ba? So, kung kwaon na to ang cumulative sugod diri and kwaon po na to ang i-minus na to na siya sa kining cumulative na diri, then ang mabilin kay kining unshaded region diri, di ba? Yup na nakuha na to no. Okay, balikan ako. Kuha na to ang cumulative probability ni 4,000 so diri and dira mao daw kilingali ni. And kuha po na to ang cumulative probability diri kang 3,000. So i-shade na to si 3,000. So tanawa asa ang unshaded region. Ang nabilin kay kani nga area, kaning wala naka-shade aning sparkle. Okay? So, kani daw ang atong i-calculate nga probability. So, base pa lang gani ani, dako man kay siya og region, dako man kay ang part sa area under the curve. So, mag-expect ta nga dako pud ang value sa probability. Okay, so to do that is we use norm that this nga ang value kay 4,000 with the mean nga 3,500 with a standard deviation of 600 minus norm that this 3,000 with a mean of 3,500 with a standard deviation of 600. So, yung oh, sheesh. Kulang dito ang cumulative. 600 and set the cumulative to true. Okay. Okay, let's have another example about kani. What claim amount corresponds to the top 90% of the reimbursement? So, reason. Okay. So, kani, pabali. Given ta og probability, pangitaon do na to ang X values nga naa sa 10%. Okay, pangitaon na to ang value sa to ang monthly employee nga reimbursement claim na naa siya sa ika 10%. Okay, we know kung naa ka sa ika 10, top 10%, meaning naa ka sa naa na iya ang probability sa 90. Naa siya sa 90 percentile. Okay, or yung probability ana kay 0.90. Okay, so to do that, so given kibali ang kaniyang case given to ang probability, kuhaon na to ang value sa x pabali. So, we have norm that INV with the probability na to kay top 10% man. So, atong nasa 90%. Okay, 0.90 with a mean of 3,500 and a standard deviation of 600. And yung value ang nasa top 10 na claim kay 4,268.931. Muna siya ang nasa ika-top 10. So, okay, we will proceed to the sampling distribution. Okay.
So we have here a definition about a sampling distribution about the mean. Okay? So earlier, ang discuss nato diri sa normal distribution kay ato ang mga individual data points nga x kay they follow a normal distribution. Diri kay ang ato ang mga individual data points nga x, ha? But we are also interested na gusto nato may baw-an ang ato ang sampling distribution sa ato ang sa ato ang sample mean. Okay? Unlike diri nga kabalo man ta aning mga x daw diri kay they follow a normal distribution. But we are curious also, we need to also know about nasa ang sampling distribution, the mean. Okay? So before ta mo proceed ana kay so before ta mo proceed ana kay di ba if we kung mag-collect tag isa ka sample from a population then kung atong i-compute ang mean ana atong sample, will that mean be the same as the next sample mean nga atong makuha? Di ba dili? Not the same. Similar sa katong inyong pagkuan, pag sampling, di ba? Na ilahi mo value sa inyong katong nakuha ninyong random sample. And kung inyo pong nakita sa inyong histogram is lahi pag value inyo ang histogram ato. Di ba? Mag-differ ang mga boundaries sa to ang histogram. So, it would mean na lahi ang average or ang mean sa na-obtain nato ato nga sample mean. Okay? That is because samples vary. Normal na siya. Okay? That is a property of randomness. Good. So, okay? So, padayon ta diri nga from the by definition sa sampling distribution diri sa ato ang mean for a population with mean mu and a standard deviation sigma, population standard deviation nga sigma, if tanan daw sample size n are taken, ang distribution daw sa tong x bar, sa tong sample mean ang x bar kay ang sample mean, then it satisfies ang ang mu x bar, kani nga note is it represent as nga mu x bar is it represent ang mean sa tong x bar daw is equivalent to the population mean mu sa normal. Then ang standard deviation sa tong mga sample mean kay equivalent daw siya ani sigma over the square root of n. Ay atong standard deviation kay sigma over the square root of n. Where ang kani daw, it is called the standard error of the mean. Okay? So, meaning, kung dako og value atong sigma sub x bar or ang standard deviation for our sample mean, meaning ang ato ang sample mean is very far away sa ato ang true mean value. And if gamay og value atong kani, small siya, meaning ang ato ang sample mean ay ato ang kaning mu sub x bar is atong sample mean daw kay duol siya sa ato ang population parameter mu or sa true value nga mean. Okay? Sige. Ang ato adong pasabutan ang ato adong sample mean nga x bar. Ganina kay x raman to. Karon daw mo follow daw siya og normal distribution with mean mu and ang standard deviation niya kay sigma over the square root of n. Normal, follow daw siya og normal distribution. Okay. Sige, ato ni verify ha. Verify na to ni nga definition. Show na to ni nga paon na to ang tanang possible sample size sa tong population, then i-calculate na to ang sample mean sa tanang population sa tanang sample atong makuha, then calculate na to ang ilaang mga corresponding mean. Okay? So consider here kani natay suppose population values lang nga 2, 4, 6 and 8. Kani lang upat ka buo. Consider lang mo na itong population value. So kung atong i-compute ang ato ang mean ani, that would serve as our population mean. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 divided by 4 is equal to 5. So mo ni ang ato ang population mean equals 5. And atong standard deviation is by using the formula, we have approximately 2.236. Mo ni ato ang population standard deviation. Okay? Take note ani ha. Now sige. From kani nga population, suppose nga listahon nato ang tanang possible sample size of n equals 2.
ang sample size nga n equals to with replacement. Meaning, natay 4 by 4 or equal 16 possible samples nga makuha sa upat ka buok element sa itong population. Okay, with replacement man. So we have 2, 2, that would be 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 4, 4, and 8, 8. Okay? Then each ani nila, kani, calculate na to ang ila ang mga sample mean. Okay? Sige. Nagkakaroon na. Sakot mo screen. Sige. Suppose is nata diri, kitahay mo lang ni mga diretso no iyang mga sample mean. Then equivalent daw na niya kay ato na lang i-show using Excel. So ato ni code and ato nang na-code diri. Diretso na lang nako. Suppose kani atong population, kani atong mga elements no 2, 4, 6 and 8. Kung ato ni i-take ang average diri, mao ni ang 5 equal ani. And a standard deviation can be calculated using standard dot or stdev.p, meaning it serves as a population sa kaning na mga value dili taman dili. So kani siya equivalent no. Now, suppose atong i-write ang tanang possible samples kung 16 ka buok, let's say kani is mao ni siya kaning sa first nga ordered pair kaning 2 diri, kaning next start diri kaning diri bitaw kaning mo ni sila kaning mga pinakaunang numbers kaning diri sa x1 nga column, and sa x2 nga column kay kaning sa ikaduha nga part kaning 2, 4, 6, 8, 4 ay 2, 4 and so on. So mao ni sila tanan. Now calculate na to ang mga sample mean ani sa sample mean of size 2. So we have take na to ang average ani kani mao ni siya 2 plus 2 divided by 2 is 2, and do for the rest of the remaining sample size of 2. Then we have kanina, and kaning mu x bar is mao ning kani diri kanina to. So ato ang goal diri is kay ato ang mga sample mean kuha na po nato yang mean. So kuha na to ang mean sa mga sample means, or ang tawag ana kay ang grand mean. Okay? So, diri na siya sa kaning mu x bar. Okay? Or, represent ang mean sa x bar. So, naa diri. So, i-take na ko ang average. So, with diri sa itong mga sample means. Ang value niya kay 5, which is equivalent sa itong population mean mu. Diba? Equal yun. Then, ato ang standard deviation ani sa itong mga sample means is 1.58. And kung ato aning i-verify, diri kani nga formula kani diri nga part is mo na siya 1.58, and yung ato na siyang i-verify sa atong population standard deviation i-divide sa square root of n, kani ato ang 2.23607 i-divide na to ni sa square root of sa atong sample size, kani diri it is equivalent to 1.58144. So, similar na sila. Yan. So, ato atong x bar, mo follow na siya ang normal distribution na ang iyang mean, mu, and ang iyang standard deviation kay sigma over square root of n. Mao day meaning ana. Now, unsa man day meaning dayon? Ani, sir, anong gipay na ni ulit? We know daw nga by any nga process, ato ang sample mean x bar is normally distributed siya with mean, mu, and ang yang standard deviation kay sigma over n. Meaning dayon ani kay enough na ang isa ka sample na makuha na ma-represent sa full population. Dili na ta need magkuha og mga multiple ka mga samples sa isa ka population para mas mo-accurate ang ato ang value. Enough na ang isa. So, pwede na dayon ta kabalo man ta nga mo normally distributed siya, pwede na dayon nato na siya makalculate ang probability kung tintahay pareha sa mga applications ganina kani kung gusto ta makabalo nga sa mga sample means ay
pila ang more than around value ang kani. Gusto na to makuha ang probability nga more than threshold value ang kani or in between kani nga value or around sa to sample mean gusto na to makuha ang kuan top 10 mga highest na mga contributors. Okay? So enough na ang sample mean kay kabalo man ta nga mopalo na siya ang normal distribution. And sa mga next pa dayon nga topic kay kuan sometimes dili man ta given kung complete data ang whole population. Di ba? Usually, di man ang nga case kay di man nato na makuha. Kay it is timely, costly, and kapoy po siya. Time lagi na to. Time consuming and kapoy po siya. Kay mahal sa na siya nga process. Okay? So, usually, given na ka og sample mean. Dayon, sa mga next din na to nga topic, pwede din nato na siya given na ta og sample mean, pwede dayon nato ma-estimate kung asa gyud dayon ato ang true value. Kana siya is mao na siya diri sa confidence interval. But discuss na to na later. Balikan na to na. Okay? I hope na sa tanto basta ang in a nutshell, atong sample mean is mapalo siya og normal distribution with mean mu and standard deviation of sigma over square n. So ato ning check ang histogram sa itong mga sample mean, then we have is mo-follow siya og normal distribution but still gamay ra man kayo ang data but kabalo ta nga mo-follow ni siya og normal distribution. Okay, ang yamang histogram kay somewhat more man siya normal pero if mo work siya sa small nga cases, small elements lang, how about if multiple na atong elements? Samot ni nga mo-follow ni siya normal distribution good. Okay? But if kuhaan po na to ang probability sa atong sample mean, let's say nga kani ang norm that this ang ato ang Q2 until dili Q2 Q11 until Q26 Q11 with ang mean nga sa ni kaning di naman maklaro with mean nga 5 and a standard deviation ako na lang mean nga T12 and a standard deviation nga T13 and set ang cumulative as false. And we have ang kaniyang probability distribution and kaya nag-error man ni. Kaya na ako sa iyo. Oh, na ako'y error. We have here ano di ay forgot and okay. So, ato aning i-try o buhat sa yaang histogram or ang yaang probability distribution ano siya somewhat mo-follow siya og di ba bell curve dire but tungod kay gamay ra man ang ato ang data so dili kayo siya di kayo siya maklaro but may negative aesthetic so kanina lang so makita nato diri siyang probability distribution nga it is centered around 5 kay siya ang pinakadako probability and although gamay ra kayo ang data nato diri but we know nga symmetric siya and mura siya bell curve gyapon ng tawon pero dili pa kayo kay gamay ra man ang data small naman ato ang 16 naman ka sample sizes dili na kayo siya mo-follow normal okay pero kabalo ta nga symmetric siya so na siya property sa normal although dili kayo klaro so mao nang need pa nato dungagan og more nga mga sample sizes mao nang diri nato na i-discuss sa central limit theorem. Okay? So, if nado tay kato, natay sample mean nga kani ang random samples of size and i-draw nato sa population nga natay mean, mu, and standard deviation, then pag makadako ang n, we have ang kani nga transformation. Ang tawag ani nga process kay standardization.
ang meaning, ang kaning process sa standardization, if atong x bar i-subtract nato sa mean mu, then i-divide nato ang x bar, may i-subtract nato sa mean mu, dayon atong i-divide sa i-divide daw nato siya sa ato ang standard deviation sig of sig uh, sigma over the square root of n, instead na katunang inani ang sampling distribution sa atong x bar, kay mahimo siyang normal with mean mu and standard deviation of sigma over square root of n. Kay gi-standardize man nato siya, mahimo na siyang normal with mean 0, 1, meaning mean kay 0, ang standard deviation kay 1. So ang process nganong mag-inani ta kay kuan, kung mag-calculate man ganita og probability nga wala na to gi-standardize, lisod kayo i-calculate. Okay? Pero unless kung magamit ta og computer, parehas dire sa Excel, dali ra gyapon siya. Pero how about the case mag-solve mo sa inyong lecture? Di ba? Dili man nato na ma-calculate manually kay it involves kanang mag-integral. Okay? Mo gina magamit tag integral. But ang process pud sa pag-calculate sa integral, lisod pud gyapon siya. Dili siya ang kanang imuhang normal integral na imong ma-encounter. O dili siya katong elementary level nga integral. Lisod siya. But if ato siyang i-standardize, meaning sa iyang mean kay ma-0, ang standard deviation niya kay 1, makalculate na to ang iyang probability. Mas dali. Kay we can use the Z table. Okay? Dali na lang siya. Kay magamit man na to ang Z table na. Although, ato siyang gi-transform, similar gyapon na ang iyahang probability. Okay? For example, balik ta diri sa kaning normal distribution, no? Kintahay diri i-transform naman kintahay gusto nato ikuan ang claim nga balik na diri, no? More than 4,500 in a month. But how about i-transform daw nato ni more pud ni siya ang pag-transform kaysa kanang ordinary lang nga individual points. Kani diri ato ang individual points kay x man. So aton i-standardize daw. Let's say we have ang kaning z. Ang kaning z nato is ang process niya is ang kaniya to ang A13 i-minus nato sa ato ang mean mu $11. Dayon, i-divide sa yang standard deviation. But since kani ka individual data points man, ang standard deviation nato ay kaning 600 lang. Dili nato i-divide og square root of n. Kay individual data points man, di man mga sample mean. Okay? So if sample mean again na, i-divide nato na og square root of n. Ato ang standard deviation. D_11. Sige. Try nato na og calculate ang z-score. Okay. Abot nga na sa ko anong gibutang pa na ko diya. Pero dili na lang dili so. Calculate nato ang z-score nga 4,500 dili. Ang z daw nato nga value dili kay kani z ato kay 4,500 minus to 3,500 divided by 600. So we have 1.6667. Now, okay, mo ni ang standardized nga value, equivalent nga standardized value. Kung ato na siyang i-check diri sa toang histogram, diri daw gyapon na siya nga value. Although na transform na siya, pero similar gyapon nag location, di ba? Diri man si 4,500. So ang ato ang kaning 1.67 round off na lang kay diri na siya equivalent, diri gyapon na siya equivalent 1.67. Although na transform siya, pero similar gyapon siya ang location. Okay? Sige, try na to niyo calculate ang kani nga problem using pag-standardize. We have 1 minus norm that this but okay kaning kaning O wala man ni O6
with mean, but this time kay ato naman siyang standardize, ang iyahang mean kay 0 na diri. So ang iyang standard deviation kay 1 and set the cumulative to true. Check na to kung equal ba gid ni siya sa kaniyang value na equate ganina. Okay? So we have okay, similar siya. Diba? Similar 0.4779 similar gyapon kanina. Although gi-transform siya pero similar gyapon ang pag-calculate sa probability. So mo na ang beauty sa pag-standardize. Okay? Mas dali na lang i-calculate ang probability. Kaya pwede naman pud ni siya magamit sa sa na z-table. Dali na lang man kayo. Okay, we have a remark diri sa central limit theorem na if ang population atong mga individual data kay it is normally distributed para sa anang mga height. Okay. Ang atong sample mean is mo-follow na siya og normal distribution approach. But if dili gyud na ato mga x kay dili gyud na siya from normal distribution, then natay need meet nga requirement. Dapat greater than 30 ang atoang data. Greater than or equal to 30 ato ang sample size daw. Okay? Kay kana ang case because mo approximately normal man siya. Parehas ganina dili kayo ni siya makita pero kabalo man ta consider daw ang kaning nga value kay equal siya of normal distribution. But sa nakita nato dili di ba dili pa kayo siya normal ang tawon. So need pa siya o more sample points. Dapat kung ato ning issue gani og greater than 30 at least mahimo na ni siyang bell curve gid kayo. Equal gid na siya. Okay? Kay mahimo man siyang bell-shaped curve pag greater than 30 or magkaroon man siya og normal distribution. Sige, if dili gani na siya normal, dili gina it does not come from a normal distribution atong data, then natay sample size na greater than 30. So, we consider here ang katong gross salary nga data. Di ba ang histogram ng gross salary kay skewed. So, dili na to magamit ang ang normal distribution. Kay skewed man kayo ang data. So, if i-apply na to ang central limit theorem, let's say magkuha ta og random sample nga 30 ka buo. Dayon we do that 100 times. So bali natin 100 ka samples, 100 ka buok nga 30 sample size. Okay? So kani diri nga part is nakoy gi-code diri nga kani. So nagkuha ko o nag-random sample ko og 30 ka buok sa kaning 100 out of 150 ka buok nga data points sa itong gross salary. Kaya gitake na ko ang average. So ako nang buhat sa tanan, then ako ada yung i-try og plot yang histogram. So nakita na to diri nga ang ato ang sample mean is mahimo siyang normal curve. Okay? Di ba? Masyag normal curve lang tawon na. Ang histogram. Pwede na din nato magamit ang probability distribution ani nga case. So napod tayo another case diri nga kani kay tama naman ni siya 100. But how about consider na to ang 1,000 case. Kay gagamit man tag computer, dali na lang ang pag-calculate kay gagamit ana sa computer. So kani diri nga part, i-consider na ko ni og 1,000. Okay, gagamit og sequence nga 1,000 and kani ang mga value similar gyapon ganina, kani siya. At this time, gi-change na ko into pila gini mga 50 ka buok. 50 mga lini. 50 ka buok na or I think 50 ba ni? Or 30 gyapon. I'm not sure din mo. Malimot na ko, more 30 raman nga gyapon. Pero gidungagan ako ang sample size. Yeah, instead 100 is 1,000. Then, ako ang gitake ang yaang histogram, nahimo siyang mas klaro na yaang bell-shaped curve. Diba? Clear na kaayo. Kaya nagkadagan man ang sample. So, diri na siya. The more data, the better. Okay? So, balik ta diri sa ato ang sampling distribution.
nga sige ito kani daw ang kaning property na to sa standard deviation nga sigma over the square root of n. Pag magkadako ang value sa itong sample size diri kay magkagamay ang value sa itong standard error. Meaning, mao to, pag magkagamay ang value sa standard error, mas duol, ato ang mean is mas duol siya around the center. Di siya layo. So, akong gi-consider na nga case 3, tayo, mao ni ang variance sa kaning ang variance sa katong 100 lang kabuok nga standard deviation ay 100 kabuok nga mga sample means o kani ang sa gani sa ano ang kani is ang variance sa ang kaning variance kani is mo ni siya ang sa 1,000 kabuok. Now, if i-divide nato ni siya sa ato ang sample size is kung kani i-divide nato ni siya to 100, square root of 100 is ang value kay 75,882. At kani nga case, kung i-divide nato siya sa square root of 1,000, mas gamay ang niya ang kuan, ang niya ang value sa to ang standard deviation, di ba? As makita nato diri, mas gamay si 21,000 kaysa sa 75,000. Meaning, the more data is mas accurate ang ato ang outcome. So, mao na ang central limit theorem. Okay? And since na understand naman to ni central limit theorem, mo proceed ta sa next na pud nato nga topic in which magamit gyapon ning central limit theorem ang kaniyang idea. Okay? So proceed na ta sa next topic karon in which about confidence interval. So ang idea aning confidence interval kay it answers our question nga how close ato ang sample mean sa true population mean. In normal cases, wala tayong idea sa true population mean. Okay? Okay, di man nato na makuha. Rarely naman natin. Isod man kayo na siya. But, if given na gani mo og sample mean, then, pwede na to ma-estimate kung asa gyud ang true value sa atong population mean. Kabalo man ta, nga ang atong sample mean, kay mura na siya og normal distribution. Ay, mo follow siya og normal distribution. So, gamit ana central limit theorem, pwede na to ma-calculate ang ato ang true population. Pwede na to ma-estimate kung asa ang ato ang true population mean. Mao ni ang idea sa confidence interval. Okay? Natay lower bound o upper bound in which in between daw di sa atong interval na diya ang ato ang sample mean. Sige, ako sa ni-reason na kay So, natay three cases diri. Ang case 1 kay when ang sigma is known, then kani ang ato ang case follow or kani ato formula. X bar plus minus z sub alpha over 2 times sigma over the square root of n, or it is equivalent to kung ato ng purkagon or expand, it is equal to x bar minus z sub alpha over 2 times the sigma over the square root of n less than mu and less than x bar plus z sub alpha over 2 times the square root times the sigma over the square root of n. So mo ni kani diri is mo ni ato ang lower bound ug kani ato ang upper bound. So diri daw nga interval na di ato ang population mean nga mu. Okay? So another case kung ang sigma is dili gyud na siya given and atong sample size is greater than 30, mo follow gyapon siya og central limit theorem down. So instead nga population standard deviation, sample standard deviation na lang. Same nga ba na pa-expand. But when ang sigma is unknown and ang sample size is less than 30, instead nga ang kaning z is mao ni siya ang it follows a normal distribution nga ang mean kay 0 with a standard deviation equals 1. Okay? Diri, sa case 3, if less than n na gani is less than 30, then we have t distribution nga
alpha sub alpha over 2 of v, in which ang kanang v kay n ay ang b kay or nu is degrees of freedom ato. Okay, for when less than 30 na ganyan case, may mo na siya t distribution. Sige, last na lang ni nga pandron. Last na lang ni nga topic, ay last na lang ni nga part. Ang serial na nato ni number 1. Okay? So, suppose nga kani ato exam situation. An auditing firm wants to estimate the average processing time to complete a reimbursement claim in a company. Okay? So, the population standard deviation is known to be sigma equals 4.5 days. And a random sample of 50 claims are showed. So, then, ang sample mean daw na to kay 12.8 days, then we will construct a 99% confidence interval for the true mean reimbursement processing time. Okay, gusto na to may bawaan kung asa ang atong true mean. Okay, given ano ng mga data. We have ang sample size is 50, n is equal to 50, and ang ato ang sample mean nga x bar is equal to 12.8 days. Then ato ang sigma, hindi na ako ma-write ang ilang mga notation, but ang sigma niya is 4.5 days. Then kani is, di ba na diri sa sa formula nga na alpha diri. Ang kaning alpha, makalculate ni siya by using ani. Ang kanitong alpha is it can be calculated using 1 minus 0.99. Gano 0.99 kay mag-construct man daw ta og 99% na confidence interval. So ang value sa tong alpha is 0.01. But since need na to na siya i-divide og 2 kay gusto man nato kaon ang lower ug upper bound, divide nato na og 2 daw ang to ang output diri. Okay? It is equivalent to 0.005. And then using ang kaning nga probability, i-find nato ang equivalent nga z value, in which magamit nato na yung z value. Ay ang equivalent nga z value is makuha nato using norm.inv or norm.inverse. I-feed nato ang ato ang probability na kaning e of 5 with a mean nga 0 and ang standard deviation kay 1. Okay, na diri yang hatag nga value kay negative. But by definition sa confidence interval, dapat ma-positive ni siya. Okay, ayun na lang sa basta confidence interval, need ninyo ni i-transform into positive. So para ma-transform ninyo ni into positive, need ta magamit og another formula diri para directly na nato ma-calculate. We have aning abs. Wow, may abs. Ano may abs? Ano may abs? Okay, ang kanang abs is mao na ang absolute value. Okay, so pasabutan na ako. Take na to ang positive. So kani daw, from the given here, ay from the given sa problem, ang case na tong gamiton kay base diri kay ang n na to is greater than 50, pwede man si case 2. Di pwede si case 3 kay less than 30 man. Pwede si case 2 kay greater than 30. But nay hint diri nga ang population standard deviation daw is known. So dili na to pwede magamit si case 2 kay unknown man ang sigma para gamiton ang case 2. So gamiton na to ang case 1. Okay. So kanino ato ni kaning formula kani as ato ning i-write diri. So we have, I will show here the lower bound, and the upper bound. So to calculate the lower bound is kaning x bar nato nga kaning B6 B6 minus ang kanatong z score nga H5 times ang ato ang sigma nga 4.5 divided by ato ang square root kay kaning SQRT of 50. So we have atong lower bound is reference error.
because nakalimot ta og multang og multi asterisk diri which indicates to take the product. So we have 11.16. So for the uppercase, ano 4.5 million kung diri. Dapat dili na 4.5. It should be B7. So this is for the lower bound, and for the upper bound is instead nga minus is we write it as positive. So ang upper bound is kana diha, ang lower bound, ang lower bound kani. Meaning daw mga dili. Naa daw between dili sa interval ang ato ang true population mean. Okay? After na ninyo makalculate ang lower bound o upper bound, then we will conclude na dayon. Therefore, we are 99% confident that the true mean reimbursement processing time is contained in the interval 11.16075 and and 14.43925. Okay. Ayan, mag-insert daw. No. All the meaning ana daw. So, di ba? Wala tay value sa the whole population but nakuha nato ang yaang na-estimate nato kung asa siya ang true value using confidence interval. Okay. So, nada siya. Gets regrets. I hope na nagets ninyo, no? Another cases po di ay delay. If pag-commute na to ato ang ay kani bitaw atong confidence interval. Pag magkadako atong confidence interval, meaning confident kay ta. Pero pag pag-commute na to na the same sad dili kay ta confident. And napoy cases nga pag padako na to atong confidence interval, ang kani bitaw atong value sa upper bound ay upper bound ug lower bound mas mo wide po na siya. Okay? Pag pag-commute po na to ato ang lower bound, ay lower bound ato ang confidence level is munaro po na ato ang upper bound o lower bound. For example, kay tahay 0.99. Consider na to ang case nga 0.90. Di ba? Nakita ninyo nga ang lower bound is nisaka siya. Instead nga 11.16, name mo siyang 11.75. And ang upper bound nga instead nga 14.43, ay mong 13.84. Nagkagamay ba? So, makagamay itong confidence interval, eto, ang percentage itong confidence interval, pud kayo ta confident. Ano ang pwede natin? Ay, hindi ta confident, hindi po ta sure. Sige, consider na to ni nga. Kitahay, instead nga 90%, okay, imo na tong 80. Mas nigamay ang confident ato ang confidence interval. Kaya di naman kita confident. Okay. Sige. I hope na nasabtan na ninyo. Then, dapat ay mga ubang problems diri, but we will discuss na ani sa next meeting na. Sige, then I hope na naramoy nasabtan sa itong discussion and good night everyone.